Hey guys, welcome to my channel. Good evening sa inyo, no? Sunday night ngayon, May 3, 2024. Gawa tayo ng quick video. So, this morning, may bumulaga sa akin na balita regarding dito sa yan. Andito kasi ako sa Houston, Texas. Yan. Si Fertitta buys River Oaks District for 450 million. Okay? So, si Fertitta apelido niyan eh. Siya yung may-ari na billionaire yan, Houston billionaire. Uh, Houston billionaire Tillman Fertitta. Siya may-ari ng Houston Rockets, no? Binili niya from Chase. Chase na bangko, 'di ba? Yung Chase, isa sa pinakamalaking bangko dito sa US. I don't know yung ranking niya worldwide. Pero yan yung billionaire na may-ari ng Houston Rockets. Okay? So, sabi ko parang ano ba to? Coincidence? Coincidence ba tawag dyan? Kasi, sabi ko, ang ginawa ko, ganito ginawa ko, yung, nag-message ako doon sa mga kaibigan ko na nagtatrabaho sa Chase. Kasi binili to sa Chase yung Chase mismo na bangko. Ayun JP Morgan Asset Management. Yan, JP Morgan Chase yan. Yan, binili sa JP Morgan. Ayan, JP Morgan Asset Management. Okay, so, it's one thing na yan, wala, normal lang yan, bilihan, no? Pero it's another pag related, si The Real Pinay Prepper, yung pinost niya, naalala ko, sabi ko, yeah, yesterday, the other day, Tim Buckley stepped down as CEO of 7.2 trillion asset manager Vanguard, an investment management company. Yan, this series of resignation of CEOs from financial companies as well as selling of stocks by billionaires should tell you something, and it's not a pretty picture. So, ibig sabihin, yung mga CEOs yan, mga asset manager, nagdi-dispose ng asset, no? Nagbebenta, nag-step down. Okay? So, Vanguard, i-fact check nyo, di ba? So, nagdi-dispose. So, sabi ko, ano ba to? Related ba to dito? Na yung JP Morgan Chase, nagbenta rin ng properties. Itong River Oaks District, mayaman na lugar to. Maraming high-end nestors dyan, mga tirahan. Anyway, nagbenta, no? So, mapapaisip kayo. Di ba? Mapapaisip kayo, ano ba? Meron ba silang alam na hindi natin alam? So, yan. Pina-follow natin si The Real Pinay Prepper. Okay? So, meron ba silang alam na hindi natin alam? So, isa pa dyan related. So, yan parang connect the dots tayo. Di ba? Ito pa. Parang ito pa. 21 hours ago. Ayan. Gold rush, Mark Zuckerberg among millionaires who are doomsday prepping by hoarding gold as election and sell outages spark end of time. So recently, di ba, a few days ago, nagkaroon ng cellphone outage dito sa US. Siyempre, dinidinay ng AT&T yun. Pero ang usap-usapan na hack. And nag-tweet si Elon Musk na preview yun or dry run yun ng gagawin nila. So, yan. And parating na election, November 5. Ito pa, Jonathan Rose, CEO of Genesis Gold Group in Beverly Hills, California, said there has been an absolute surge in people buying smaller denomination gold coins, yung mga maliliit na gold coins na denomination, hindi mga gold bars na naglalakihan, Bakit? Bakit? Anong ibig sabihin? Nakakatakot yan. No? Kasi mamaya bigyan natin yung yung aking analysis regarding dito. Which are considered easier, easier to barter with and millionaires and elites are purchasing gold as well for doomsday prepping. Ayan ito. I-fact check nyo kung hindi kayo naniniwala. Ayan So, nagbibilihan sila ng gold. So, and then,
if you connect the dots, eto today nagpost na naman si the Real Pinay Prepper. The royal family have canceled their public engagements until further notice. So, syempre, anong analysis nyo dyan? Ayan, binabasa ko yung mga comments. They are on their way to their bunkers. My thoughts exactly. No? What is going on? Ayan. Well, what's going on? A recent report revealed that many of the very wealthy and influential in the earth are building underground bunkers. Yan, nalaman na natin to a few months ago, di ba? Nagbibilihan sila and nagpapagawa sila ng mga underground bunker facilities in preparation of the coming apocalyptic events in the future. This is in self-fulfilling Bible prophecy, blah blah blah. They shall, okay, that you will escape. They knew it and planned it for long. Okay guys, so yan, I've given you the info. Anong sa tingin nyo ang reason bakit ganyan? Bakit yun yan, no? Today, kanina umaga lang, nagbenta yung JP Morgan Chase ng property. Tapos, yan sila royal family, no? Kinancel yung mga engagements nila, speaking engagements, no? Ibig sabihin, hindi sila lalabas, magtatago sila. And then, syempre, a few months ago, yung mga billionaires, millionaires, bumibili or nagpapagawa ng bunker. Bumibili, alam nyo ba, may mga ready-made na mga bunkers dito sa US na hahanap lang ng mga tenants or mga buyers. Yung mga dating missile silos, kinonvert nila as doomsday bunkers. Hanapin nyo lang sa internet. Pero, what is going on? No? Isa yan sa essence ng prepping. Naisip ko, isa ang aspect, yung awareness. Yung awareness, no? Bakit? Kasi imagine mo, no matter how expensive yung mga gear mo, yung mga prepping items mo, no matter how much yung naipon mong bigas, naipon mong tubig, naipon mong weapons and ammo, pero kung natutulog ka sa pansitan, hindi ka aware kung ano nangyayari sa surroundings mo, surroundings natin, sa political climate, sa the whole world in general, anong silbi ng mga preps mo? Ano ibig sabihin? Yun nga, no? Naghanda ka, dami kang bigas, pagkain, noodles. Hindi mo alam yung SHTF nagsimula na, no? May kumakatok na sa harap mo na mga marauders. Ano yun? Yung mga grupo ng mga kalalakihan na may mga armas na nag-house to house na para kunin yung mga gamit, mga supplies. Kasi don't expect them na ang plano nila sa yung mga marauders, no? Ibig sabihin, yung mga grupo ng mga kalalakihan, like mga gangs, magbubuhay ng mga gangs, grupo ng mga kalalakihan na may mga armas, lalo na yung mga may gang affiliation na, no? Don't expect them na during SHTF magtatanim sila, mag-iipon sila, magsasalok sila ng tubig. Hindi. Mag-house to house yan. Okay? Kukunin nila yung mga supplies ng mga tao. Paano din? It's up to you, di ba? Yun yung tatawag na WROL, without rule of law. Wala nang batas. So pag walang batas, pwede na magnakaw, pwede na pumatay, pwede nang pumasok sa mga bahay-bahay. Di ba pwede? Walang batas eh. Alam niyo yung di ba, in general, di ba? Tanungin ko kayo yung philosophical aspect nito. Ang tao ba is man by nature bad or good? Yan yung mga dati, mga unang yung mga first days ko nung nagtuturo ako ng philosophy of man. 'Di ba? By nature good or bad? Or yung iba, 'di ba? Nagkakaroon ng opportunity, lumalabas yung bad nature. Wala nang batas eh. Hindi naman ako makukulong eh. Oh, bakit pa ako magtatanim? Pwede naman magnakaw. Ganun ang thinking ng iba. Hindi ko sinasabi ako yun ha. Pero, di ba? Accepted natin na evil exists. So, anong gagawin ng mga masasamang tao pagka wala ng batas? Pag alam na hindi sila mahuhuli, hindi sila makukulong.
'Di ba? Anong gagawin nila? Yun yung nakakatakot. So, it's up to you paano you explain yung mga nangyayari na ganyan. Pero hindi maganda yung pinupunto ng mga events. Pagka pinagtagni-tagni nyo or pinagsama-sama nyo yung mga clues. 'Di ba? And balik nga tayo dun sa awareness. Walang silbi yung mga preps nyo, yung mga weapons nyo. Kung natutulog kayo sa pansitan, hindi nyo alam, nagkakagulo na at may kumatok na sa pinto. The moment na may kumatok na sa pinto nyo, it's too late. 'Di ba? So, yun dapat, yun palagi kong tinuturo do sa mga gustong matuto about prepping. Yung awareness na dapat mag-bug out ka na bago pa lumala ang sitwasyon. Kasi, pag nagkaroon na ng SHTF, no? Nagkaroon na ng SHTF na senaryo, kung ano man yan, I don't know, use your imagination. Minsan mahirapan ka na mag-bug out. Bakit? Kasi mawawalan ka ng security ng bahay mo. Exposed ka pag nasa labas ka, pag naglakad ka, pag nagbiyahe ka, kahit nasa sasakyan ka. Exposed ka to attacks, no? Mas susceptible ka kasi nasa open. 'Di ba? So, yan, obserbahan natin kung ano nangyayari. It's not being paranoid, this is just being aware. Ano ba yan? Mas gusto mo maging aware ka, di ba? Kesa yung mahuli kang natutulog sa pansitan. Yun yung tatawag nila, you don't want to be caught with your pants down. No? So, with that, let me know what you think and ano yung analysis nyo sa mga nangyayari ngayon. See you next time. Bye. Happy prepping!